Kapag sinabing investment, ang unang pumapasok agad sa isip ng mga tao ay pera, lupa, properties at kung ano-ano pa. Ang problema sa maraming tao, lalo na sa mga Pilipino, mali ang takbo ng isip nila pagdating sa investing. Kaya kahit anong gawin nilang pag-i-invest, walang nangyayari. Itama mo muna ang mindset upang umayon ang kilos para sa magiging outcome. Kapag binigyan kita ng isda, makakaraos ka sa isang araw. Ngunit kapag tinuruan kitang mangisda, hindi ka na magugutom pa muli. Dahil ang ituturo ko sa iyo ay hindi pwedeng nakawin ng iba. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang 6 na investment na nakakatamad, ngunit wala kang lugi kung handa ka ng makinig. Don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Number 1. Self-mastery. Always be your first priority. Mag-invest ka muna sa sarili mo bago mo ilabas ang resources sa ibang bagay. Focus on your health dahil kapag nasa ayos ang katawan mo, physically, mentally, emotionally, at spiritually, mas marami kang magagawa sa buhay. Mas marami kang maa-achieve dahil ang katawan mo ay nasa kondisyon para makipagsapalaran sa buhay. Iyan ang mali ng maraming tao. Ginagawa nilang puhunan ang kalusugan para kumita ng pera na sa huli ay gagastusin naman nila para ipaayos ang kalusugan nila. Ang galing, hindi ba? Huwag mong gagayahin yan. Huwag mong pababayaan ang kalusugan mo dahil yan na lang ang mayroon ka. Kapag bumigay yan, sino nang aalalay sa'yo? Number 2. Network. Karamihan ng tao, pumipili sila ng kaibigan base sa walang kwentang kriteriya. Madalas kinakaibigan nila yung mga taong may sariling bisyo na gaya sa kanila. Huwag mong gagayahin yan. Kapag bulok ka na nga, humanap ka pa ng bulok. Mangangamoy lang kayo niyan parehas. Hindi mo kailangan ng mga tao na ang usapan ay umiikot lang sa politika, sa chismis at pagrereklamo sa buhay. Ilulubog ka niyang mga yan. Mag-invest ka sa pagpili ng mga tamang tao na ang laman ng utak ay tungkol sa self-improvement, business idea, investment at success. Kung may malasakit ka lang sa kinabukasan mo, papalitan mo na yung mga barkada mo. Ang alam lang ay mag-inom at mambabae. Wala kang mapapala sa mga yan. Hindi sa ganyan ang gagaling ang successful na tao. Level up your network. Huwag ka nang sumama sa mga pipitsuging walang ambisyon sa buhay. Iwan mo na ang mga nilalang na yan. Number 3. Books. Kung mahilig kang magbasa ng libro, isa na agad yang skill para sa magandang investment. Invest in knowledge dahil dyan ka magsisimula. Punuin mo ng karunungan ang isipan mo tungkol sa iba't ibang topic ng buhay mula finance, self-mastery, business, hanggang human psychology. Marami kang madidiscovery dyan na makakatulong sa'yo ng malaki sa pag-abante mo sa buhay. Dahil kapag matalino ka, bababa ang porsyento mo na makagawa ng mali. Diyan pa lang ahead ka na agad sa kanila. Isa rin yan sa mga investment na hindi kayang nakawin sa'yo ng tao. Panghabang buhay na yan. Gaya ng isang tao na natutong mangisda, hindi mo na maaalis sa kanya ang karunungan na yon habang buhay na niyang taglay ang karunungan sa pangingisda. Ganyan ang kapangyarihan ng pag-i-invest sa libro upang mas tumalino ka. Nauunawaan ko ang iba na walang hilig sa pagbabasa. Gaya ko, mas natututo ako makinig kaysa magbasa. Diyan papasok ang mga audiobooks. Wala ka ng excuses para hindi gawin ito unless wala kang pakialam sa magiging kinabukasan mo. Number 4. Experience. Experience is the best teacher, sabi nga nila.
At totoo yan, dahil dyan ka mas matututo. Hindi ko alam na hindi pala ako marunong sumuntok hanggang sa nag-aral ako ng skill na ito. Marami kang madidiskubre sa sarili mo, mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin at mga bagay na akala mo ay kaya mo pero hindi pala. Karanasan ang huulma sa pagkatao mo habang naglalakbay ka sa buhay. Kaya lahat ng gusto mong gawin, gawin mo hanggat may oras ka pa. Invest in experience dahil may rason kung bakit hinahanap yan lagi sa bawat resume. Sapagkat alam nila kung gaano kahalaga ang experience dahil ito ang isa sa magdadagdag ng value mo bilang isang tao. Kapag mas marami kang experience, mas mataas ang value mo sa field na iyon. Experience ang labanan mula pa noon at isa rin ang experience sa mga investment na hindi mananakaw ng tao sa iyo. So invest in meaningful experiences. Wala kang talo dyan. Number 5. Skills. Huwag na tayong maglokohan pa. Aminin na natin na wala sa hulog ang educational system dito sa Pilipinas. At kahit saan pa man sa mundo, ang school system ay hindi dinisenyo para magpalaki ng mga future millionaires. Ang school system ay dinisenyo para magpalaki ng mga future workers. Yan ang totoo. Kaya kung nakarely ka lang sa diploma mo, kukulangin ka niyan. Hindi na nga garantisado na magkakatrabaho ka agad. Ang dami mo pang kakompetensya na may diploma rin. Ngunit kapag nag-invest ka sa isang high-income skill at pinaghusayan mo ito, pwede mo itong ibenta sa iba at ikaw pa ang magpepresyo sa sarili mo. The more na magaling ka sa isang bagay, the more na magmamahal ang presyo mo. Kagaya ng mangingisda kanina, kung alam na niya kung paano hulihin ang kahit anong isda, babayaran siya ng mga tao para dito at hindi yan mananakaw sa iyo ng ibang tao. Number 6. Business. Aminin na natin na walang yumayaman sa salary lang. Yung iba, mataas nga ang sahod, wala naman ang buhay. Hindi rin nila na-enjoy ang kinikita nila. Mayaman nga sila sa pera, pero mahirap sila sa buhay. Nauunawaan mo ba yan? Ang problema sa mga Pilipino, nakondisyon na ang karamihan sa kanila na maging empleyado. Wala namang masama dyan, pero isipin mo ito. Ang tingin ng mga taga-ibang bansa sa atin ay manpower lang, labor lang, worker lang, supply ng mga manggagawa. Kung wala kang nakikitang mali dyan, panahon na para gumising ka. Ang yaman ng bansa natin pagdating sa natural resources at iba't ibang resources. Pero ginagawa lang tayong source of labor ng ibang lahi. Nauunawaan mo ba yan? Makinig ka. Hindi habang buhay kaya mong magtrabaho at hindi mo rin pwedeng iasa sa pensyon ng gobyerno ang retirement plan mo. Dahil anumang oras, pwedeng magkaroon ng global economic meltdown o kaya naman ay global crisis dahil sa digmaan. Kapag hindi ka nag-invest sa negosyong kayang umikot kahit tumigil man ang mundo, isa ka sa magiging kawawa kapag nagkataon. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.